Umawit ang bayan ng poong mahal, ng ibig ng kagalakan. Ang bawat isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halin at magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't aawitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. O Panginoon, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyin ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, magalak ang kalangitan, sa daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdalrikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala.
Kahit sa ay ipahayag na, ang pon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siya lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol, dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa National Shrine of St. Padre Pio. At Merry Christmas po sa inyong lahat din. Ngayon po ay ikalimang araw ng Kapaskuhan. Hindi pa po natatapos ang Kapaskuhan. Ang December 29 ay ang ikalima. Ikalima po. Nasa octave of Christmas pa tayo. Ibinigay ng simbahan ang 8 pagdiriwang ng Kapaskuhan
para ating talagang mapagnilayan pa ng mas malalim ang dumating na Kapaskuhan noong December 25. At ano ba ang mga hamon sa atin sa araw na ito? Patuloy po ang pagninilay natin sa ilaw na walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Patuloy ang pagninilay sa mga pagbasa, lalong-lalo na sa unang pagbasa na mula kay San Juan Evangelista o Apostol. Kung kayo nakakapagsimba araw-araw, inyong masusubaybayan kung ano ang nais iparating ng Kapaskuhan talaga. At sana naman, kayo ay manatili sa tema o kumbaga ay diwa talaga ng Kapaskuhan. Kung bakit ang simbahan ay binibigyan tayo ng mga ganitong pagkakataon para ating malasap at mapagnilayan pa ng mas malalim ang Kapaskuhan, ang diwa ng pagsilang ng ating Panginoon. Sino ba sa inyo dito ang nakakakilala kay Jesus? Taas ang kamay. Ayan, hindi lahat. Okay. Anong sabi sa unang pagbasa? Balikan po natin ng kaunti. Minamahal ko mga kapatid, sabi ni San Juan, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Kung ating sisiyasatin ang ating mga sarili, tayo ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Yan ang napakagandang tanong sa araw na ito. Bilang isang tao, napakabilis po nating mapunta sa pagkakasala. Dahil ito ay kasama na ng ating kondisyon bilang isang tao. Na magkasala ang unang mga magulang natin, sina Adan at Eva, pumasok din ang kasalanan talaga. At ano ang isang kondisyon o isang naging epekto? Siyempre tayo mamamatay. At ang ating katawan ay manghihina kumbaga. Mabilis tayong magkakasala. Ngunit ganun pa man, ang diwa ng Kapaskuhan, ang pagdating ni Jesus, ay isang realidad, isang pagkakataon sa atin para tayo makabalik sa Kanya. Tatandaan natin na bago dumating si Jesus sa lumang tipan, wala pa talagang kaligtasan. Kaya nga naman, ang bayan ng Israel ay naghihintay ng isang Mesiyas na sinasabi ng mga propeta pa noong una. Kaya naman nang dumating si Jesus, ang kaligtasan ay nangyari. Ngayon naman sa mabuting balita, ating natunghaya na after 40 days ay itinalaga si Jesus sa templo o tinatawag na the presentation of our Lord Jesus Christ in the temple. At ito ay kagawian o tradisyon ng mga Hudiyo. Ang panganay na anak ay laging iaalay sa Diyos. At ito ang ginawa ni na Maria at Jose. Inalay nila ang batang si Jesus sa templo sa Jerusalem. At dito ating makikita ang pagsunod ng mag-asawang ito sa kautusan ng Diyos. Napakarami po ng kautusan ng Diyos, mga minamahal. Hindi lamang po ang 10 utos. Marami pang nakapailalim sa 10 utos ng Diyos. Ngunit ang napakahalaga na ibinigay sa atin ni Jesus nung siya ay bumaba dito, ay binigyan niya ng, binuod niya ang kautusan, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Kapag kayo ay nagmamahal talaga ng tunay sa Diyos at nagmamahal sa kapwa, kahit hindi ninyo alam ang lahat ng kautusan, kung kayo ay may pagmamahal, sinusunod nyo na ang kalooban ng Diyos. Meron pong mga tao na nasa isip lamang ang mga kautusan. Napakadaling memoryahin minsan, napakadaling isipin. Ngunit, sa kabilang banda, hindi na isa sa buhay. Yan po ang dalawang mukha ng ating pananampalataya.
May pananampalataya tayo, ngunit hindi sapat ang manampalataya. Maaari nating bigkasin ang Panginoon. Ngunit sa kabilang banda, tayo po ay sumusuway sa kanyang kalooban. At yan po ang tinutukoy ni San Juan. Tayo ay sinungaling kung sasabihin nating kilala ko ang Diyos, ngunit hindi naman tayo gumagawa ng kabutihan. Tayo sumusunod sa Diyos, sa ating mga bibig lamang sinasabi natin, ngunit hindi naman talaga tayo sumusunod sa kanyang kalooban. At ito po ang hamon sa atin sa araw na ito. Tayo ay maging masunurin sa Diyos. Dahil kung hindi tayo magiging masunurin, ay sa kadiliman tayo pupunta talaga. Na napakahirap makaalis sa kadiliman. Dahil nilalamon talaga nito ang ating kaluluwa. Ngunit kung dahan-dahan tayong o utay-utay tayong magbabalik loob sa Diyos, ang Diyos ay mawain at mahabagin, bibigyan niya tayo ng karampatang grasya para tayo ay makaahon o makabangon sa pagkakadapa natin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tinatawag po talaga tayo ng Diyos na maging banal. Kung gusto ng Diyos na magpakasipag ka para sa iyong pamilya, ay gawin mo dahil yan ang panawagan sa iyo ng Diyos in the first place. Kung nais ng Diyos na magsikap ka sa buhay, ay gawin mo. Dahil yan ang hamon sa iyo ng Diyos. Di yan ka magiging banal. Kung ang nais ng Diyos ay magpatawad ka kahit napakahirap, magpatawad ka. Dahil di yan ka talaga tinatawag naman ng Diyos. Yung mga bagay na akala natin ay mahirap, ngunit kapag may Diyos sa ating buhay, dumadali po talaga ang ating buhay. Mabilis. Kasi nagpapaka-babang loob tayo. Ngunit kung tayo ay mapagmataas na tao, kailanman po, hindi tayo magsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. Dahil sasabihin natin, hindi tayo nagkakasala. Kung hindi tayo nagkakasala, kung hindi ka nagkakasala, nasa langit ka na sana. Ngunit hindi po. Tayo ay nasa mundo pa, tayo ay nasa daigdig pa. Araw-araw, maaari tayong magkasala. Kaya naman, hilingin po natin ang gabay ng mag-anak. Magse-celebrate po tayo ng Sagrada Pamilya sa linggo. Ang banal na mag-anak. Hilingin po natin ang kanilang mga panalangin. Dahil ito yung napakagandang modelo, lalong-lalo na sa mga pamilya. At lahat tayo may pamilya dito. Kung ang pamilya ay matatag, may pananampalataya, lalaki ang mga bata, o ang miyembro ng pamilya na may takot talaga sa Diyos. Mas mapapalalim natin ang ating pananampalataya sa gitna ng mga napakaraming pagsubok na ating kinakaharap. Ating pong ipanalangin ito at ganoon na rin sa Banal na Espiritu na naway tayo ay biyayaan talaga ng mga grasya na ating kailangan habang papalapit tayo sa kapistahan ng Sagrada Pamilya. Amen. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo'y siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoon Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog ng habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni Santo Tomas Becket, ang banal na aming pinaparangalan, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambaynan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupit mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa inyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, magkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you po. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Walang araw ang liwanag, natatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw bumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Magsasayaw sa kagalakan, iindak sa katuwang. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan
masdan sa tuwina. Alleluia, Alleluia, narito na manunubos, luwalhatiin ng Diyos. Parang umutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin ng Diyos. Sa bayan ng Bethlehem, sangsang madilim, sa langit sa mayan ng Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Noon sa bayan ng Bethlehem, isang gabing kay dilim, sa langit sumilang ang isang bituin, liwanag nito'y kainin, nabigay ng tanglang sa at ay nilalang. Ang anak ng Diyos ay sumilang. Doon sa bayan ng Bethlehem, may isang talang nagningning. Higit sa liwanag ng mga bituin, sa langit ay mapapansin. Ugitin at tatangi sa iyong liwanag.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalos sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrolcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala na din po ng inyong pagbisita sa pambansang dambana para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners. Doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo na iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman
ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiyawit ng magagandang ibig. Dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y silang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alab. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, meron po available po ang mga rosas sa tagiliran ng